nasa malayo ang mister nito. Kaya hindi na yon nakakapagtaka. Siguro, hindi lang ako ang gumagawa nun sa kanya. Pagkatapos nun, lumabas na kami mula sa loob ng banyo. Pasimple lang yung mga kinikilos namin. Naupo kami sa dati naming pwesto. Tinuloy namin ang pag-inom. Masayang masaya kami nun. Pero, kakaiba yung saya namin ni Lynn dahil sa aming ginawa sa loob ng banyo. Nung natapos na ang inuman na yun, umuwi na kami. At nagpatuloy ang lihim na ugnayan namin ni Lynn. Hanggang sa umuwi ang asawa nito. May edad na ang asawa niya. Doon na lang ako napaisip. Kaya gumagawa ng milagro si Lynn. Dahil may edad na ang asawa nito. Gaya nga ng sinabi ni Lynn. Pinakilala niya ako sa asawa niya. Niyaya niya ako sa bahay nila. At ang sabi niya, dumalaw lang ako ng normal. Huwag ko daw ipalata na may relasyon kami. Ganun nga ang ginawa ko. Nung nasa bahay na nila ako, naratnan kong nakaupo ang mag-asawa sa terrace. Napaka-sweet nilang dalawa. Dahil nakakandong si Lynn sa mister nito. Magandang oras po ang pagbati ko sa kanila. Oh, Migs, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Love, siya yung sinasabi ko sa'yo. Si Migs, kaibigan ko siya. At siya yung tumutulong sa akin pag may mga problema or pangangailangan ako. Siya yung nagbibigay love. At alam mo ba, dahil sa kabutihan niya, gusto ko siyang maging ninong ng anak natin. Kung papayag ka, love, ang sabi ni Lynn. Migs, maraming salamat ha. Ikaw pala, yung palaging binibida ng asawa ko eh. Alam mo, sa katunayan, nagseselos ako sa tuwing ikaw palaging binabanggit niya. Pero, huwag kang mag-alala, noon yun. Nagseselos ako noon, pero ngayon, hindi na. Dahil alam kong hindi kaya ng misis kong lokohin ako. Di ba, love? Tama ang mga sinabi ko? Ang sabi ng mister niya. Ay, oo naman, love. Pero, yung sinabi ko sa'yo, nakalimutan mo na ha. Papayag ka bang maging ninong si Migs sa anak natin? Ang sagot ni Lynn. Alam mo, love, kung ano ang gusto mo, gusto ko na din. Kaya, oo naman, papayag ako syempre. Ang sambit nito. Naging maayos ang pagkikita namin ng asawa ni Lynn sa unang pagkakataon. Yung unang beses na mag-usap kami, nasundan pa yon. Dahil kadalasan, doon na din ako tumatambay sa bahay nila. Hanggang sa dumating yung araw ng pabinyag nila. Pumunta ako at nagbigay naman ako ng konting halaga. Marami ang mga naging ninong at ninang ng bata. Marami din yung mga bisita. Pagkatapos ang kainan, tumulong na ako sa pagliligpit ng mga plato. At habang abalang-abala ako sa pag-aayos, nung lumapit si Lynn at ang sabi niya, Migs, sumunod ka muna dun sa bodega. Busy ang asawa ko. Sunod ka na ha. Ang bulong nito. Sa sinabing yun ni Lynn, kinabahan na ako. Takot na takot ako. Baka kasi mabuking kami. Pero hindi ko naman siya kayang hindian. Ang lakas ng hila niya.
Lalo na nung nagpalit na siya ng damit. Naka-mini skirt na lang siya. At yung damit niya, kinulang na sa tela. Kitang-kita ang nasa harapan nito. At pati na rin yung puso niya. Sino ba naman ang iiwas pag ganun na? Pasimple yung mga galaw ko. Nilapag ko muna yung mga baso, plato, at kung ano-ano pa ang nasa kamay ko. Hinanap ko ang asawa ni Lynn. At tama nga ang sinabi niya. Abalang-abala siya sa mga bisita nila. Marami silang nag-uumpukan sa isang mahabang lamesa. At yung anak naman ni Lynn, isa sa mga ninang niya ang nag-aalaga sa kanya. Pasimple akong naglakad patungo sa bodega. Pumasok ako dun at nakita ko si Lynn sa loob. Hinila niya ako, sabay sabing, "Ang tagal mo naman, Migs." Naiinip na ako naghihintay. Bakit ba ang tagal mo? Hindi ka na ba nasasabik sa akin? Sawa ka na ba? Sabihin mong mali ang iniisip ko. Please, tell me ang wika nito. At habang nagsasalita si Lynn, sobrang likot na rin ang mga kamay niya. Pinisil-pisil niya ang iba't ibang parte ng katawan ko. Maya-maya pa ay tinanggal na niya ang polo ko. Wait lang, Lynn. Baka mabuking tayo. Saglit lang. Huwag kang masyadong atat. Lynn, pwede bang sa ibang araw na lang natin gawin to? Ayaw kong malaman ng asawa mo ang ginagawa natin. Ang sambit ko. Oh, ayaw mong malaman ng asawa ko? Or baka naman may iba ka na? Kaya ka na ganyan? Pagkatapos mong laspagin ang katawan ko, ganyan ka na? Ang galit na sabi niya. Lynn, ano ka ba? Wala akong ibang babae. Ikaw lang, walang iba. Kung talagang wala, patunayan mo yan. Gusto kitang maramdaman ngayon. Sige na, alisin mo na kasi ang bumabagabag sa isip mo. Isipin mong tayong dalawa lang yung nandito ngayon. Please, ang pagmamakaawa nito. At dahil sa kagustuhan kong mapatunayan kay Lynn na wala akong ibang babae, hinila ko na siya at siniil ng halik. Sobrang higpit yung yapos ko sa kanya. Sige, Migs, ganyan ang gawin mo. Pero, I want more. Please, more. Para akong robot nun dahil sinusunod ko ang mga sinasabi niya. Magkaharap pa lang kami nun. Pero, pagkalipas ng ilang saglit, ang sabi ko, tumalikod siya sa akin at medyo iangat ng konti ang likod niya. Tama ang iniisip ninyo. Ganong posisyon ang ginawa namin. Hinawakan ko ang balikat niya at doon ko na ginawa ang gusto niya. Yung dahan-dahan na galaw ko noon, unti-unting naging mabilis hanggang sa ramdam kong malapit nang sumabog. Kaya lang, bigla akong natigilan dahil sa biglang pagbukas ng pintuan sa bodega. Naitulak ko si Lynn at agad kong itinago ang baston ko. Si Maring Lynn naman sumubsob sa sahig at kitang-kita ang lahat sa kanya dahil yung ulo niya mismo ang nasa sahig at hindi man lang niya naibaba ang miniskirt niya. Sa pagbukas ng pintuan,
Kasabay ang suntok ng Mr. Nili. Sabay sabing, "Mga ahas kayo? Dito pa talaga kayo sa sarili kong bahay? Mga baboy. Lynn, bakit mo nagawa sa akin to? Nagtiwala ako sa iyo. Pero, bakit ito ang ginanti mo? Noong una, hindi ako naniwala sa mga naririnig ko dahil mahal kita. Ang iniisip ko na lang nun, naiinggit lang sila. Kaya sila gumagawa ng kwentong pwedeng ikasira ng ating pagsasama. Hindi mo alam yung sakit na aking nararamdaman ngayon. Sige, kung talagang masaya ka sa lalaki na to, palalayain na kita. Mas gusto ko pang mabuhay mag-isa kaysa makisama sa isang babaeng walang kwenta. At ikaw naman, Migs, noon pa lang, hindi na maganda ang kutob ko sa'yo. Pero, binabaliwala ko ang lahat ng aking nararamdaman. Nagtiwala akong hindi nyo kayang magloko dahil hindi naman nakikita sa itsura mong mang-aagaw ka ng asawa ng may asawa. Tingnan mo ang batang ito. Hindi ka ba naaawa? Maghihiwalay kami ng asawa ko nang dahil sa iyo. Dahil sa inyong kakatian. Isang pamilya ang magkawatak-watak. Iisa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Migs, kung talagang mahal mo ang asawa ko, iyong-iyo na siya. Hindi ko na siya mahal. At mas lalong ayaw ko na sa kanya. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ako magsasampa ng kaso. Ang gusto ko lang ay yung ganito, maayos ang paghihiwalay para walang samaan ng loob. Ang wika ng Mr. Nilin. Pasensya ka na pare, nadala ako. Sa katunayan, yung asawa mo naman kasi, ang unang nagpakita ng motibo eh. Lalaki lang ako. Kaya, hindi na rin ako nakapagpigil pa. Pasensya na pre. Ang mahinahon na sabi ko. Wow ha. Migs, pwede ba? Huwag mong sabihin na nadala ka lang sa akin. Ang sabihin mo, ginusto mo din ang nangyari. Dahil, nag-e-enjoy ka naman, di ba? Hindi naman kita pinilit ha. Ang sagot ni Lynn. Tama na Lynn. Huwag mo nang dagdagan pa. Ang sakit na aking nararamdaman. Lumayas na kayo. Dahil, ayaw kong makita ang pagmumukha niyong dalawa. Ang galit na sabi ng Mr. Nilin. Dahil ganon ang sinabi niya, nakayoko akong umalis. At habang nasa daan ako, pauwi sa bahay ng lola ko, dito ko na naisip ang mga magulang ko. Tatawagan ko sila at gusto kong pumunta din doon. Hating gabi na nun at umaga naman sa bansang kinaroroonan ng mga magulang ko. Kinausap ko sila ng maayos. Pero, hindi ko sinabi sa kanila ang ginawa ko. Tuwang-tuwa sila noon dahil matagal na nilang sinasabi na pupunta rin kami ng lola ko. Nagpadala sila ng pera para sa pag-aayos ng mga papeles. Noong una, nagtataka ang lola ko. Tinatanong niya kung bakit daw biglaan yung naging desisyon ko. Ang sabi ko na lang nun, gusto ko nang magbago at higit sa lahat, gusto kong makasama yung mga magulang ko. Yun na lang ang sinabi ko para hindi na siya mangulit. Dahil sa sinabi kong yan sa lola ko, naiyak ito. Salamat naman apo at naliwanagan ka na din.
salamat talaga ang wika niya. Gusto kong panindigan ang sinabi ko sa lola kong magbago na ako. Kaya hindi na ako lumabas ng bahay. Lalabas na lang kami pag may aayusin para sa aming pangingibang bansa. At kasama ko ang lola ko. Todo iwas ako sa mga taong nakakaalam ng kalokohang ginawa ko. Pagkalipas ng ilang buwan, naayos ng lahat. Hanggang dumating yung araw ng pag-alis namin ng lola ko. Naging emosyonal yung mga magulang ko nung nakita nila kami. Maayos at naging ligtas ang flight namin noon. Naghanap agad ako ng trabaho dahil ayaw kong pabigat sa mga magulang ko. Gusto kong makatulong sa kanila para makabawi naman kahit papano. Nakahanap nga ako ng maayos na trabaho sa tulong ng kaibigan ng ama ko. Masaya kaming lahat dahil naging magaan ang buhay namin sa ibang bansa. Sa ngayon, kakarating ko lang galing ibang bansa. At meron akong 4 na buwang bakasyon. At habang nakabakasyon ako, sinasariwa ko ang nangyari sa buhay ko. Si Lynn, wala na akong balita dun. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras para hanapin siya. Tama na, yung minsan na nagkamali ako. Ayaw ko nang maulit pa. Lalong-lalo na kung may sabit ang isang babae. Okay lang sana kung single na gaya ko. Pero kung may sabit, naku, pas na ako dyan. Alam ko na yung hirap, ayoko na. Basta ngayon, iwas muna ako sa mga babaeng handang magkasala para lang sa ikakaligaya nila. Medyo napahaba na yata ang kwento ko. Pasensya na po, nag-e-enjoy kasi ako habang sinusulat ko to. Hanggang dito na lang po siguro ang lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Migs.